Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa iyo at sa mga nakikinig sa inyo ngayong araw. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Madi, 35 years old at taga Lipa City, Batangas. Hindi naman po ako kagandahan pero marami po ang nagsasabi na baby-faced daw po ako. At hindi halata sa akin ang tunay kong edad. Medyo chubby nga po pala ako at katamtama naman iyong tangkad. Papadudot, alam ko po na maaari akong mahusgahan at makatanggap ng mga hindi magagandang komento kapag naibahagi ko na ang kwento ko. Pero bago ko pa man ito isulat, ay buo na po talaga ang loob ko na ibahagi ito sa ibang tao. May kinakasama po ako noon pero nakipaghiwalay ako sa kanya nang mawalan siya ng trabaho. Mabait naman po siya pero parang wala siyang pangarap sa buhay. Kaya hindi rin po ako nagpabuntis sa kanya. 1 buwan lang mula nang maghiwalay kami. Nagtrabaho po ako sa isang bake shop. Naging customer namin doon si Larry na kalaunan ay nanligaw na sa akin. Papadudot, 63 years old na po si Larry at aware naman po ako na malaki ang age gap namin. Aaminin ko na hindi naman siya yung tipong magugustuhan ko talaga. Pero dahil alam kong mapera siya ay nagpaka-practical na lamang ako noon. Pinag-resign niya ako sa bake shop at bumili siya ng pwesto sa palengke para gawing grocery. Sabi niya ako raw ang magmamanage noon. Naging katulong ko roon ang kapatid kong si Monica. Hindi nagtagal ay naging kami ng dalawa, Papadudot. Pero dahil kinailangan niyang lumipad papunta ng US para sa mga anak niya, matagal kaming hindi nagkita at nagkasama. Nagkakausap lamang kami noon sa pamamagitan ng video call. Papadudot, mabait naman si Larry at galante. Pero habang tumatagal, napapansin ko na po ang pagiging controlling niya noon. Parang hindi ko na nararamdaman na girlfriend ang trato niya sa akin. Sinasabihan niya ako ng mga masasakit na salita gaya ng tanga, bobo, pati pag-aayos ko sa sarili ay pinupunan na rin ni Larry. Hindi ko tuloy maintindihan kung bakit niya yon ginagawa. Ayaw niya na nagpapaganda ako at ginagastosan ng sarili. Dahil doon, ay unti-unti akong nasakal sa kanya, Papadudot. Hindi na naman daw pumasok yung nakuha mong tindera, ate. Ilang araw pa lang pumapasok, puro absent na. Gusto pang bumali. Ang hirap naman kasi kumuha ng matinong tindera ngayon. Kapag medyo bata yung kinuha, palaging distracted. Kapag naman may anak, panay absent. Kung kaya mo nga lang na mag-isa magtinda dito, hindi na ako kukuha ng iba. Hindi naman pwedeng ako lang mag-isa, ate. Kapag dagsana yung customer, hindi ko na sila mababantayan lahat. Baka nakuhaan na tayo ng paninda ng hindi natin alam. Maghahanap na lang ulit ako ng kapalit. Magpo-post ako mamaya. Baka sakaling may kakilala tayo na interesadong mamasukan. Mas maganda yung kilala na natin. Ikaw bahala, ate. Basta ako, gagawin ko lang kung anong nakatoka sa akin. Yun naman yung pinag-usapan natin eh. Kapag hindi ako nakahanap agad, tayong dalawa na lang muna rito. Huwag kang mag-alala, tataasan ko sahod mo. Ate, nagre-ring yung cellphone mo. Tumatawag si Kuya Larry. Pakiabot nga. Eto, ate. Mahal! Napatawag ka! Kukumustahin ko lang sana kayo dyan. Okay naman kami, mahal. Medyo nagka-problema lang ngayon. Kasi hindi na naman pumasok yung nakuha kong tindera. O bakit di mo pa sisantihin? Ang hina mo naman, Madi. Dapat alam mo na yan eh. Alam ko naman yun. Bala ko na nga sanang kausapin mamaya para sabihang wag na siyang bumalik. Nauna lang yung tawag mo. Sige, kausapin mo mamaya. Pero sa susunod, kapag
kukuha ka ng bagong tindera, kilatisin mo naman ng mabuti bago mo tanggapin para hindi ka nagkakaproblema ng ganyan. Pasensya ka na, mahal. Hayaan mo, aayusin ko na sa susunod. Teka, bakit iba na yata yung kulay ng buhok mo? Nagpakulay ako. Hindi ba bagay? Ayoko na ganyan ang kulay ng buhok mo. Mas maayos yung dati. Ang hilig-hilig mo kasi makiuso. Baka naman puro paganda na lang inaatupag mo dyan habang wala ako. Ayoko maging lapitin ka ng mga lalaki. Ano ka ba? Wala namang lumalapit sa akin dito. Tsaka magagawa ko pa ba mag-entertain ng ibang lalaki eh? Dito pa lang sa grocery, ubos na yung oras ko sa maghapon. Nagpapaalala lang ako. Basta yung kinikita mo dyan, i-deposito mo lang sa bangko. Bumawas ka na mga panggastos mo. Ikaw nang bahala kung magkano. Okay, mahal. Salamat. Sige na, ibababa ko na to. May lakad pa kami ng mga anak ko. Sige, mahal. Ingat ka dyan. I love you. I love you too. Ay, grabe naman si Kuya Larry. Pati ba namang buhok mo pupunahin pa? Para ka ng robot yan, ate. Parang siya na lang yung nasusunod sa lahat ng bagay. Baka naman sa susunod, pati paghinga mo, kontrolin niya na rin. Hayaan mo na lang siya. Malaki naman ang naitulong sa akin ni Larry. Hay naku ate, bahala ka. Kapag tumagal pa siyang ganyan, ikaw rin yung masasakal. Kung wala ka namang ginagawa masama at nagpapaganda ka lang para sa sarili mo, ipaintindi mo rin yun sa kanya. Hayaan mo na, Monica. Alam mo namang sayang lang laway ko kapag nakipagtalo ko sa kanya. Sasabi-sabi ka ng ganyan tapos nagre-reklamo ka rin naman. Papadudot, tama si Monica. Sinasabi ko lang yon pero nagreklamo rin naman ako sa pagiging controlling ni Larry. Sa katagalan kasi ay hindi ko na yon nagugustuhan. Pinangako ko noon sa sarili ko na kapag nagkapera ako, hindi ko titipirin ang sarili ko kaya natuto akong mag-ayos. Ang problema ay parang ayaw ni Larry na nagmumukha akong maayos at maalaga sa sarili. Yun ang hindi ko maintindihan sa kanya. Hanggang sa nalaman ko na lamang na kaya pala niya yun ginagawa ay para hindi ako magustuhan ng ibang lalaki. Nang sinabi ni Larry na mag-extend pa siya ng bakasyon sa US, kasama ang mga anak niya ay nakaramdam ako ng kakaibang saya. Nakaranas ako ng kaunting kalayaan dahil hindi ko siya araw-araw nakakasama. Hanggang sa makilala ko si Romer. Customer namin siya sa grocery dahil doon siya palaging namimili. Mas matanda lang siya sa akin ng 1 taon. Pamamasada ng tricycle ang hanap buhay niya. Nakwento niya sa akin na hiniwalayan daw siya ng asawa niya at sumama sa ibang lalaki. Taga Cebu raw yung lalaki at kasama na nito ang asawa niya. Nagsimula ang pagiging close namin ni Romer sa mga simpleng biruan tuwing bumibili siya sa grocery. Noong tumagal-tagal na ay naging friends na rin kami sa Facebook. Madalas na siyang nagchat-chat sa akin mula nang inaccept ko ang friend request niya. Papadudot aminin ko na mabilis akong naging komportable sa kanya. At sobrang saya ko talaga kapag siya yung kausap ko. At lahat ng iyon ay hindi ko nararamdaman sa boyfriend kong si Larry, Papadudot. Kumusta? Nagustuhan mo ba yung binigay kong bulaklak? Oo. Ang bango-bango nga kahit plastic lang. Inisprayan mo ba to ng pabango? Siyempre. Nakakahiya naman kasi kung amoy alikabok yan pag binigay ko sa'yo. Okay lang kahit anong amoy basta ikaw ang nagbigay. Paano ka nga pala nakatakas sa kapatid mo? Baka magsumbong kay Larry yun kapag nalaman niya nagkikita tayo. Maaga natutulog yon kaya hindi niya namamalaya na umaalis ako tuwing gabi. Ingat ka na lang talaga. Sa pagkakakilala ko kasi sa kapatid mong yun, parang mahirap baliin yung prinsipyo niya eh. Naiinis na nga ako minsan. Bakit ka naman naiinis? Paano kasi? Nasasakal na nga ako sa kakapuna sa akin ni Larry, dumadagdag pa siya. Sinasabihan niya ako sa pakikipagnitian ko sa mga customer. Alam nga naman nakabusangot lang ako maghapon, di ba? Baka naman wala nang bumili sa amin. Sus, hayaan mo na yung kapatid mo. Baka malungkot lang talaga buhay nun. Ang isipin mo na lang yun sa ating dalawa. Ay, kailan pa kaya tayo magiging malaya? Huwag mo na munang isipin yung paglaya mo kay Larry. Papapakinabangan mo pa naman siya eh. So ano,
Okay lang sa'yo na magkarelasyon tayo habang kami pa? Paano kung biglang umuwi yon tapos hindi ako makaalis sa grocery? Di tiis-tiis muna. Ganun talaga kasi kayo pa nung Larry na yon. Pero kapag natigok na siya, magkakasama na tayong dalawa. Tayo na yung magpapalago ng negosyong sinimulan mo. Mukhang matagal pang mangyayari yun. Hindi ganun kadaling humiwalay kay Larry, lalo na ngayon. Malaki na yung utang na loob ko sa kanya. Hindi naman magiging maayos yung buhay ko ngayon kung hindi dahil sa binigay niyang kapital para sa grocery. Kahit na siya yung nagpondo sa grocery, may parte ka rin doon kasi ikaw naman nagpalago. Tsaka alam mo, habang nauuto mo pa siya, mag-ipon ka na rin ng sarili mong pera. Huwag may deposito lahat dun sa bangko na alam ni Larry. Magbukas ka ng sarili mong savings account. Yung para sa'yo talaga. Saka na. Baka kasi malaman niya na may iba pa akong account. Magtatabi-tabi na lang muna ako ng cash. Kung gusto mo, pwede ka naman magtabi ng pera sa akin. O kaya ako na magbubukas ng account para dun mo na i-deposito lahat ng ipon mo. Wag na. Pwede naman ako makisuyo kay Monica kung sakali. O ikaw ang bahala. Basta kapag may maitutulong ako, sabihan mo lang ako. Salamat, mahal. Mahal? Di ba yun na tawag mo kay Larry? Oo, ayaw mo ba? Parang tunog kabit kasi. Paano ka naman naging kabit? Hindi ko pa naman asawa si Larry. Tsaka malabo akong pakasalan nun. Makasugurin ako ng mga anak niya at sabihin makikihati pa ako sa mga ipapamana sa kanila. Bakit? Gaano ba kayaman yung Larry na yun? Hindi ko alam. Hindi rin naman ako nagtatanong. Pero ang alam ko, may bahay sila sa US at yung mga anak niya mga professional na doon. Yun naman pala eh. Sa madaling salita, hindi na nila kailangan yung pera ng tatay nila. Ikaw, kailangan mo pa. Ang gawin mo, hintayin mo na lang na kusa siyang mawala. Papadudot na bulag ako noon sa pagmamahal na ipinaparamdam sa akin ni Romer. Sweet siya at maasikaso. Palagi niya akong kinukumusta at nagdadala din siya ng mga kakanin tuwing pumupunta sa grocery. Patago niya yung ibinibigay sa akin dahil nag-iingat pa rin kami na mahalata ni Monica na may relasyon kami ni Romer. Minsan ay bibili siya sa grocery at pasimple kaming mag-uusap kapag hindi nakatingin ang kapatid ko. Nung una'y gumagana naman ang ginagawa namin. Magkasama kami kapag namimili ako ng supply sa grocery. Yung iba naman ay dinideliver na lamang sa amin. Pero kadalasan, gumagawa na lamang ako ng paraan para makalis at pasimpleng makipagkita kay Romer. Aaminin ko na patay ako noon sa kanya kaya madali niya akong napapaniwala at napapasunod. May mga pagkakataong nangihiram siya sa akin ng pera lalo na noong nasira ang motor na ginagamit niya sa pamamasada. Hindi ko na siya noon siningil dahil alam ko naman na hindi rin kalakihan ang kinikita niya. Isa pa may anak din siyang sinusuportahan. Hindi ko pa sila nakilala pero sabi ni Romer, kasama raw niya sa bahay niya ang mga ito. Kaya naman tuwing magkasama kami palagi kaming pumupunta sa ibang lugar. Kahit minsan ay hindi pa niya ako dinala sa bahay nila. Hindi naman ako nag-iisip ng kung ano dahil iniisip ko rin na baka hindi pa handa ang mga anak niya na magkaroon siya ng bagong karelasyon. Ang problema kahit gaano kami kaingat noon, nakahalata na rin sa amin ang kapatid kong si Monica, Papadudot. Papadudot yung pwesto nga po pala na nabili noon ni Larry ay may kwarto sa likod. Pangdalawahang tao lamang yon kaya sakto lang para sa amin ni Monica. Yung ibang tindera namin ay nag-uuwian na lamang at pumapasok ng maaga. Nung umuwi sa probinsya ang kapatid ko para dumalaw sa lola naming may sakit, doon natulog si Romer at may nangyari sa aming dalawa. Mula nang mangyari yon ay naulit pa yon ng ilang beses hanggang sa naging normal na lamang sa aming dalawa. Dahil masyado na akong nalulunod noon sa atensyon na ibinibigay ni Romer para sa akin. Tuwing tumatawag sa akin si Larry ay nagdadahilan na lamang ako na pagod at gusto nang magpahinga.
para hindi na humaba pa yung usapan namin. Isa pa'y ginagawa ko rin yon para magkaroon kami ni Romer ng oras para sa isa't isa. Mas masaya ako kapag siya ang kausap ko. Tuwing tatawag na lamang kasi si Larry ay palagi na lamang siyang may pinupuna sa akin. May mga pagkakataon pa na namumura niya ako dahil natatagalan akong sagutin ang tawag niya. Bukod pa roon ay nagsisimula na rin noon si Monica sa pagpaparinig niya dahil napapansin na niya ang madalas na pagpunta ni Romer sa grocery kahit na wala naman itong binibili. At noong kababalik niya lamang galing sa probinsya ay naabutan niya si Romer na tinutulungan ako sa paglalagay ng mga dilata sa mga estante, papadudot. Ay, nakakapagod talagang bumiyahe. Kuya Romer, Monica, nakabalik ka na pala. Bakit hindi ka man lang nagsabi? kanina lang ako nakapag-chat kasi nga walang signal dun kina Lola. Pero mukhang hindi mo pa nababasa kasi busy ka dyan sa ginagawa mo. Oh, Kuya Romer, hindi ka na nakapagsalita. Baka ma-stroke ka dyan. Pasensya ka na. Nagulat kasi ako sa iyo eh. Busy kasi kayo ni ate. Mukhang nag-e-enjoy nga kayo sa ginagawa nyo. Pero teka, bakit nandito ka? Nag-apply ka na rin ba? Ha? Hindi. Ano lang. Tumutulong lang ako sa ate mo. Wow, napakabait mo naman para tulungan si ate dyan. Salamat ha. Pero nandito na kasi ako. Ako nagagawa niyan mamaya. Magpapahinga lang ako sandali. Kakauwi mo lang, Monica. Okay lang naman kung gusto mo magpahinga muna. Kaya pa naman namin dito. Namin? Talaga ba ate? Nakakaya naman dyan kay Kuya Romer. Hindi naman siya namamasukan dito pero pinaglalagay mo ng mga delata sa estante. Kuya Romer, di ba mamamasada ka pa? Oo nga naman. Ano pala, Madi? Mauna na ako. Sige. Salamat sa tulong mo. Wala yun, ano ka ba? Sige, tuloy na ako. Monica, maiwan ko na kayo. Seryoso ate, bakit nandito yun? Nasabi naman niya kanina, di ba? Tinutulungan niya lang ako. Ang bigat kasi nung kahon kanina tapos nakita niya kaya ayun, tumulong na yung tao. Paano kasi yung tindera natin na dapat sana katulong ko rito, mukhang hindi na naman papasok. Papasok daw siya, nag-text sa akin kanina. Nagka-problema lang daw sa bahay nila. Wow! Buti pa sa'yo nag-text siya. Ako yung amo niya, di ba? So anong gusto mong sabihin? Nagpapakabossy ako dito? Baka nakakalimutan mo ate. Madalas kang wala dito at hindi ka makausap ng maayos. Kaya sa akin nagsasabi yung tindera. Kung maayos ka lang sana makitungo sa kanila, di sana hindi natatakot makipag-usap sa iyo yung tindera natin dito. Hindi ko na kasalanan kung masyado silang matatakutin. Kung hindi nila kaya yung pamamalakad ko rito, hindi na sila dapat nag-apply. Alam mo ate, hindi naman talaga sila yung problema kundi ikaw. Mula na mag-manage ka nitong grocery at makahawa ka ng malaking pera, nagbago ka na. Nasasabi mo lang yan kasi hindi naman ikaw yung nagtitiis sa pang-iinsulto ni Larry. Kaya ba gumaganti ka sa kanya? Si Kuya Romer, hindi ako naniniwalang gusto ka lang niyang tulungan kaya siya nandito. Ate naman, hindi ako tanga para hindi mapansin na gusto ka nung lalaking yun. Tigilan mo na yan, Monica. Alam mong kami pa ni Larry kaya imposible ang sinasabi mo. Sana nga ate. Kasi ikaw lang din naman yung kawawa bandang huli kapag hindi mo inaayos yung mga desisyon mo sa buhay. Sa totoo lang, papadudot, hindi ko po inaasahan ang mga sinabing yon ni Monica. Kung doon pa lang ay grabe na ang mga narinig ko mula sa kapatid ko ay paano pa kaya? Kapag nalaman niya na may relasyon talaga kami ni Romer noong time na yon. Kaya nang malaman kong nakakahalata na siya ay binawasan muna namin ni Romer ang pag-uusap namin. Sinabihan ko siya na huwag munang tatambay sa grocery at kung pupunta man doon ay magpapanggap na lamang siya na wala kaming relasyon. Kaya naman sa mga sumunod na araw ay hindi na nakikipag-usap sa akin si Romer tuwing may binibili siya sa grocery. Pero kapag nakalabas na siya, bigla siyang magchat-chat sa akin para sabihing nami-miss na niya akong kausap. Mula nang makabalik si Monica tuwing gabi na lamang kami nakakapag-usap ni Romer at nababawasan pa yung oras namin kapag tumatawag si Larry
para mangumusta. Medyo nanibago pa ako noon dahil parang bigla na lamang naging sweet sa akin si Larry. Hindi ko noon alam na may sorpresa pala siya, Papa Dudut. Kailan ba kasi ulit tayo makakalabas? Hindi ko alam. Hindi pa kasi ako makatsyempo. Namimiss na kita eh. Tsaka yung yung labing-labing natin. Buddy, Larry? Mahal, nakabalik ka na pala ng Pilipinas. Kailan pa? parang gulat na gulat ka naman yata. Nabitiw mo pa yung cellphone mo. Pasensya ka na. Bigla kasing bumukas yung pinto tapos bigla ka rin nagsalita. Sino yung kausap mo kanina? Parang ang saya-saya mo habang kausap siya. Ha? Ah, yung pinsang ko yun. Nagbibiruan kasi kami kanina. Halika, upo ka muna. Kumain ka na ba? Kumain na ako kanina. O sige, tubig na lang. Bakit hindi ko yung nagkakahera sa grocery? Si Monica yung nakita ko nagbabantay doon pagdating ko kanina. Ah, ano kasi, nagpapahinga lang naman ako sandali. Papalitan ko rin siya mamaya. Napagod kasi ako sa pag-aasikaso ng mga paninda kanina. Bakit? Anong ginagawa ng tindera mo? Di ba't sinabi ko naman sa'yo na kapag tatamad-tamad, sisantayin mo na kagad? Marami ka pa namang makukuhang iba dyan. Masipag naman yung bagong tinderang nakuha ko. Pero syempre, tumutulong din ako minsan para masigurong maayos talaga yung mga paninda. Dumadami na kasi mga customer natin. Ibig sabihin, malaki na rin yung kinikita ng grocery. Oo, mahal. Malaki-laki na rin naman yung diniposito ko sa bangko nitong nakaraan. Bakit? May paggagamitan ka ba? Wala naman. Naitanong ko lang. Sandali. Bakit ganyan yung suot mong damit? Halos makita na yung pusod mo ah. Sinusuot ko lang naman to kapag nandito sa loob. Pero kapag nagbabantay ako sa grocery, hindi ganito yung suot ko. Dapat lang. Kasi kung ganyan lang din naman palagi isusuot mo, baka nagkamali ka ng pinasok na trabaho. Ikaw talaga, mahal. Grabe ka sa akin. Ngayon lang naman ako nagsuot ng ganito, tsaka wala namang ibang nakakakita kundi si Monica lang. Kahit na. Hindi ko gusto yung ganyan ka manamit. Sorry na. Hayaan mo sa susunod. Hindi mo na ako makikitang nakaganito. Ibibigay ko na lang kay Monica tong damit ko. Ikaw ang bahala. Nga pala, magbihis ka. May pupuntahan tayo. Saan? Isasama kita sa bahay ko. Ano namang gagawin natin dun? Tinatanong pa ba yon? Alam mo namang hindi ko kaya magtagal sa ganito kalit na kwarto. Tsaka masyado mainit dito. Buti nakakahinga pa kayo rito ng kapatid mo. Sanay na kasi kami. Tsaka nakakasurvive naman kami sa init kapag naka-on yung electric fan. Pwede naman palagyan ng aircon dito kung nahihirapan kayo. Ako nang bahala sa gastos. Naku, wag na mahal. Nakakahiya na sa'yo. Okay lang naman kami ng kapatid ko kahit electric fan lang gamit namin. Mas mainit pa rito yung mararanasan nyo kapag nag-summer na. Kaya hayaan mo na ako. Ikaw talaga? Mahal na mahal mo talaga ako, no? Siyempre naman. O sige na, magpalit ka na. Magdala ka na rin ng pamalit na damit. Doon ka muna sa bahay. Kakausapin ko na lang si Monica para siya na munang bahala magbantay sa grocery. Okay, mahal. Papadudot mas lalo akong nahirapan nang makabalik na sa Pilipinas si Larry. Lalo na noong sinabi niya na sa susunod na taon na ulit siya pupunta sa US. Hindi ko tuloy noon alam kung paano ako makikipagkita kay Romer. Halos hindi na rin kami makapag-usap kahit sa chat dahil palagi na kaming magkasama ni Larry. Kung saan-saan niya ako dinadala para ipasyal. At halos araw-araw na rin kaming kumakain sa labas. Gaya ng gusto niyang mangyari ay pinalagyan niya ng aircon ang kwartong tinutulugan namin ni Monica. Hindi na ako umangal noon dahil kahit na ano pang sabihin ko. Alam ko naman na siya pa rin ang masusunod. Papadudot minsan lang maging malambing sa akin si Larry, mas lamang pa rin talaga yung mga pagkakataong iniinsulto niya ako. At pinagsasabihan na parang bata. Halos hindi na ako makaalis noon dahil kung wala ako sa grocery, nandun naman ako sa bahay niya o kung saan man. Basta kasama siya. Hanggang sa umabot na ako sa puntong gusto ko nang tapusin ang relasyon namin ni Larry dahil sa sobrang pagkamis ko noon kay Romer. Pero hindi naging madali sa akin ang lahat ng malamang kong buntis pala ko.
Ang masakla pa sa mga nalaman ko ng panahong yon, kumpirmadong buntis ako. Pero hindi ko alam kung sino kina Romer at Larry ang ama ng batang nasa sinapupunan ko. Papadudot, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa sitwasyon kong yon. Wala akong mapagsabihan tungkol sa pagbubuntis ko. Ayokong ipaalam yon kay Romer dahil baka bigla na lamang siyang maging agresibo at ilantad ang relasyon naming dalawa. Nasabi kasi niya sa akin noon na gustong-gusto na niyang magkaanak kami. Kapag nalaman niya yon ay baka siya pa mismo ang magtulak sa akin na hiwalayan si Larry. At hindi yon ganon kadali, lalo na't magtatagal na ito sa Pilipinas. Mas lalo namang hindi ko pwedeng sabihin kay Larry na buntis ako dahil mas lalo na akong hindi makakawala sa relasyon namin. Wala akong choice noon kundi ang magsabi sa isang tao na kahit na alam kong maprinsipyo ay hindi pa rin ako magagawang pabayaan. At yon ay ang kapatid kong si Monica. Inamin ko sa kanya na may relasyon kami ni Romer. Hindi na siya nagulat nang sabihin ko yon dahil halatang halata na raw niya yon sa amin. Pero kitang-kita ko ang galit sa mga mata niya nang sabihin kong buntis ako at hindi ko alam kung sino sa dalawang lalaking karelasyon ko ang ama ng bata. Ano ka ba naman, ate? Hindi ka na ba talaga nag-iisip? Nakapagrelasyon ka na nga sa ibang lalaki tapos nagpabuntis ka pa. Hindi pa naman sigurado na si Romer yung ama. Paano hindi? Ate, nahuli kitang lumalabas tuwing gabi. At kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko na kay Kuya Romer ka pumupunta. Imposible namang nagtititigan lang kayo buong magdamag. Paano mo nasabing magdamag? Kasi hinintay kita makauwi. Hindi lang ako nagsasalita nun pero nakikiramdam ako. 3:00, ate. Yun ba yung oras ng pag-uwi ng isang matinong babae? Eh bakit ngayon mo lang ako kinukumpronta? Sana noon pa. Humahanap lang ako ng tiyempo. Pero hindi ibig sabihin nun kukonsintihin na lang kita dyan sa ginagawa mo. Bakit? Anong gagawin mo? Ipapaalam ko kay Kuya Larry lahat ang sinabi mo. Ano? Hindi pwede, Monica! Please, wag mo namang gawin yun! Mapapahamak ako niyan eh! Eh di sana naisip mo yan bago ka lumandi sa ibang lalaki. Alam mo naman na sakal na ako kay Larry. Halos sa lahat na lang siya yung nasusunod. Parang nawalan na ako ng buhay dahil sa pagkontrol niya sa akin. Nangyayari yan sa'yo kasi hinahayaan mo. Hinayaan mo siya na gawing lisensya yung utang na loob mo sa kanya para maging sunod-sunuran ka. Kung tutuusin, pwede mo namang ipaglaban yung sarili mo. Pwede mo namang patunayan na matino kang babae kaya hindi kanya kailangan paghigpitan. Pero paano mo pa mapapatunayan kung nagpalandi ka na kay Kuya Romer? Hindi ka man lang nakaramdam ng takot na baka bawiin sa'yo lahat ni Kuya Larry kapag nalaman niya may iba kang lalaki? Naisip ko na lahat ng yan. Kaya nga gusto ko na siyang hiwalayan eh. Ginawa mo na sana yan bago ka nakipagrelasyon dun sa isa. Kaso parang takot kang maubusan ng lalaki. 2 talaga. Yung isa taga-romansa, yung isa taga-abot ng pera. Ibang klase ka, ate. Hindi na kita kilala. Kapatid ba talaga kita, ha? Ang sakit mo magsalita. Dapat nga dinadamayan mo ko eh. Ikaw dapat yung una makakaintindi sa akin. Naku ate, tigilan mo ako dyan sa pangungonsensya mo. Matagal mo nang alam na ganito ako magsalita. Kaya nga tinatago mo yung kabulukan mo eh, kasi takot kang ma-real talk. Pero ngayon hindi na pwede. Sabihin mo kay Kuya Larry ang totoo. Itama mo naman yung pagkakamali mo, ate. Huwag mo nang paabutin sa puntong masisira yung buhay mo dahil sa mga ginawa mo. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin to kay Larry. Oo, natatakot ako. Natatakot ako sa pwede niyang gawin sa akin. Paano ko saktan niya ako? Nasaktan mo rin naman siya. Minahal ka nga no tao kahit ang layo ng agwat ng edad niyo. Ang naging problema mo lang sa kanya, yung pagiging controlling niya na madadala pa sana sa usap kung hindi ka lumandi. Oo na, malandi na ako malandi! Kasalanan ko na lahat na nangyayari sa akin ngayon! Yun naman ang gusto pa marinig, di ba? Tama, kasi yun ang totoo ate. Ngayon, kung wala ka pa rin gagawin, ihanda mo na yung sarili mo sa pinakamatindi mong karma. Aminin mo na. Kaya ka takot na takot sabihin kay Kuya Larry yung totoo. Kasi alam mo sa sarili mo na hindi siya yung ama ng batang pinagbubuntis mo. Papadudot, sobra akong nasaktan sa mga salitang binitawan ni Monica.
Hindi ko akalaing masasabi niya ang lahat ng iyon sa akin. Kung masakit magsalita si Larry ay triple pa noon yung mga nanggaling sa bibig ng kapatid ko. Hindi na ako nakasagot noon na tahimik na lamang ako at iyak ng iyak sa isang sulok habang iniisip kung ano ang dapat kong gawin. Saka lang kasi noon nag-sink in sa akin kung gaano kadalas may mangyari sa amin ni Romer kesa sa amin ni Larry. Malaki ang posibilidad na tama nga si Monica na baka hindi talaga si Larry ang ama ng bata kundi si Romer. Papadudot. Tahimik ko na lamang na hiniling noon na sana ay kay Larry na lamang yung batang dinadala ko. Dahil mas malaking gulo ang mangyayari kapag si Romer ang naging ama ng bata. Hindi ko na iniisip noon kung magiging masaya ako o hindi. Ang nasa isip ko na lamang noon ay kung paano malulusutan ang problemang pinasok ko. Hindi ko na rin kasi alam kung paano pa bibitaw sa relasyon namin ni Romer, gayong mahal talaga namin ang isa't isa. Isa pa ay hindi magtatagal ay magiging kapansin-pansin na rin ang paglaki ng tiyan ko. Kaya hindi ko na maitatago kay Larry ang pagbubuntis ko. Mukhang maganda talaga yung pwestong nabili ko. Ang lakas ng grocery. Naisip ko nga, paano kung magbukas pa tayo ng isang pwesto? Sino naman magmamanage nung isa? Yung kapatid mo. Hindi papayag yun. Naghahanap na siya ng ibang trabaho. Tinatapos na lang yung huling buwan niya sa grocery. Bakit naman siya aalis? Nag-away ba kayo? Hindi. Desisyon niya maghanap ng ibang trabaho. Teka, bakit ganyan ka sumagot? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Marami lang akong iniisip. Ano namang iniisip mo? Kung na-stress ka masyado sa grocery, pwede ka naman magpahinga muna. Hindi naman yun yung iniisip ko. Negosyo yun, syempre hindi ko yung pababayaan. Kung ganon, anong problema? Sabihin mo sa akin, baka makatulong ako. Hayaan mo na yun. Isipin mo na lang yung para sa grocery. Kung magbubukas tayo ng panibagong pwesto, kailangan natin makahanap ng tao mapagkakatiwalaan para mag-manage nun. Kumbinsihin mo na lang yung kapatid mo. Sabihin mo, tataasan ko yung sweldo niya. Mas malaki pa yung susweldohin niya sa balak niyang pasukan. Sige, susubukan ko. Malayo-layo pa tayo sa bahay. Nagpaluto na ako ng tanghalian natin. Nagugutom ka na ba? Hindi pa naman. Okay lang ako. Hindi ka kumain kanina. Nagda-diet ka ba? Hindi ako... Bakit parang lumalaki yung tiyan mo? Napaparami lang ng kain. Kaya nga naiisipan ko na mag-diet eh. Ayos lang naman kung medyo tumaba ka. Ang masama, ginamamayat ka kasi marami kang ginagawa. O nga, kaya nga hindi ko tinitipid sarili ko eh. Dapat regular ka rin nagpapacheck up. Hindi mo pwedeng pabayaan yung kalusugan mo. Okay lang naman ako. Healthy pa naman kaya wag mo na akong alalahanin. Paano kung hilingin ko sa'yo na magkaanak tayong dalawa? Kakayanin mo pa ba? Ha? Bakit parang gulat na gulat ka naman? Hindi naman sa ganun. Medyo nagulat lang ako kasi ngayon mo lang sinabi sa akin yan mula nung maging tayo. Paano naman kita mabubuntis kung nandun pa rin ako sa US? Oh, bakit natahimik ka dyan? Parang nahihilo ako. Sumandal ka na lang muna. Pero huwag ka nang matulog kasi masisira lang yung tulog mo kapag nakarating na tayo sa bahay. Okay. Madalas ka bang nakakaramdam yan? Hindi naman. Ngayon lang to. Kulang din kasi ako sa tulog tapos ang init-init pa. O sige, pagdating natin sa bahay mamaya, magpahinga ka na muna. Hayaan mo na muna si Monica sa grocery. Sa bahay ka na lang muna para makapagpahinga ka. Hindi na. Doon na lang ako magpapahinga sa tinutuluyan namin ni Monica. Para kapag kinailangan ako sa grocery, nandun na ako. Hindi niya na ako kailangan tawagan. Alam mo, ayoko sana sabihin to pero pakiramdam ko, ayaw mo na akong makasama na matagal. Ano ka ba? Pakiramdam mo lang yun. Masama lang talaga pakiramdam ko ngayon pero hindi ko rin naman kayang iwanan na lang mag-isa sa grocery si Monica. Alam ko naman kung gaano kahirap mag-asikaso nun, lalo na kapag maraming namimili. Ay, sige na. Sa grocery na lang kita ibababa. Papadudot, kinabahan ako noong nakapansin na si Larry sa panlalamig ko sa kanya.
Hindi ko na rin alam noon kung paano ko itatago sa kanyang tungkol sa pagbubuntis ko. Malakas ang hinala ko noon na si Romer ang ama ng batang dinadala ko dahil wala pa namang 2 buwan mula nang makauwi si Larry, bagamat may nangyari sa amin. Hindi talaga yon tumutugma sa pag-uwi niya ng Pilipinas. Nang muli kaming magkausap ni Monica ay kinumbinsi niya ako na kausapin na si Romer para ipaalam yon. Dahil kailangan nitong panagutan ng batang nasa sinapupunan ko. Hanggang sa magdesisyon na nga akong sundin ang payo niya. Akala ko noon ay hindi matatanggap ni Romer ang pagbubuntis ko. Pero nang makausap ko siya at pinaalam na magkakaanak na kami, sobrang saya niya pa noon, Papa Dudut. Pero ang naging problema ko lang noon, inudyukan na niya akong makipaghiwalay na kay Larry. Total ay malaki-laki na rin naman ang naipon ko daw sa pamamahala ng grocery. Aaminin ko na gustong-gusto ko yung gawin noon. Pero nang kay Romer na mismo manggaling, para bang bigla na lamang akong nagdalawang isip, Papa Dudut. Papa Dudut, hindi ko po akalain na noong araw na nakipag-usap ako kay Romer ay sinundan pala ako ni Larry. Nakita niya mismo ang pagyayakapan naming dalawa at ang masaya naming pag-uusap. Pero dahil wala siyang sinabi o ginawa kahit na alam niya nang niloloko ko siya, ay nakampante ako na wala pa siyang alam. Ganon pa rin ang pakikitungo niya sa akin pero madalas ko siyang nahuhuli na nakatitig sa akin. Blanko lang ang mukha niya at hindi ko alam kung galit ba o kung ano man ang iniisip niya. Papa Dudut, nang sabihin ko kay Monica na inuudyukan na ako ni Romer na makipaghiwalay kay Larry ay nagkaroon na naman kami ng malaking pagtatalo. Hindi niya kasi sinang-ayunan. Ang desisyon kong panatilihin pa rin ang relasyon kay Larry at palabasing eto ang ama ng bata dahil natatakot pa rin ako sa pwede nitong gawin sakaling ako ang makipaghiwalay. Sabi ni Monica, sukang-suka na raw siya sa mga ginagawa ko at hindi na niya yon masisikmura. Nainsulto ako noon sa sinabi niya, kaya sinesante ko siya. Yon ang naging dahilan para iwanan niya ako sa grocery. Nangupahan siya at namasukan na sa isang factory doon sa amin. Mula nang umalis siya, hindi na kami nagkausap pa ulit, Papa Dudut. Mahal, ang aga mo ngayon ah. Wala naman akong gagawin sa bahay kaya dito na kagad ako pumunta. Nag-almusal ka na ba? Hindi na kasi ako nagluto. Kumain na ako. Nga pala, nasa na yung debit card na hawak mo? Kailangan ko yun ngayon. Nasa kwarto, kukunin ko mamaya. Bakit wala pa yung tindera mo? Ah, malilate daw ng konti. Nasa si Monica? Wala. May lakad ba siya? Wala, umalis na. Ano? Bakit naman siya aalis? Akala ko ba nakausap mo na siya? Ayaw na nga dito nung tao, pipilitin ko pa ba? Bakit naman pinalayas mo? O sige, aminin ko. Sinisanti ko na. Masyado na kasing nagpapakabosi dito. Mag-impake ka na. Mag-e-empake? Saan tayo pupunta? Hindi tayo. Ikaw lang yung aalis. Ano? Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan, mahal. Wag mo na akong tatawaging mahal. Malandi ka. Mahal, ano ba yung sinasabi mo? Hindi ako malandi, alam mo yon. At sa tingin mo, mabibilog mo pa yung ulo ko, ha? Alam ko na yung sikreto mo, Buddy. Sinundan kita nung nakipagkita ka sa lalaki mo. Kitang-kita ng 2 mata ko kung paano mo ako niloloko. Tapos ngayon magmamangmangan ka pa? Akala mo siguro hindi ko malalaman na matagal mo na akong ginagago. Mahal, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Gusto mo magpaliwanag? Sige. Gaano katagal mo na akong niloloko? Mahal, Sinabi ko na sa'yo na huwag mo na akong tatawagin yan. Sagutin mo yung tanong ko. wala nung nasa US ka pa. Bakit mo nagawa yon? Hindi ko alam. Hindi pwedeng hindi mo alam.
Ginusto mo lumandi sa ibang lalaki, kaya imposibleng wala yung dahilan. Magsabi ka na lang ng totoo. Gusto mo yung totoo? Nagawa ko yung kasi nasasakal na ako sa'yo. Nasasakal? Sa paano paraan? Halos lahat na nga binibigay ko sa'yo. Oo. Pagdating sa pinansyal, hindi ka naman talaga nagkulang eh. Pero mula nung naging tayo, ikaw na lang palagi yung nasusunod sa ating dalawa. Ayaw mo nag-aayos ako. Pati mga damit ko palagi mo pinupuna. Parang nawala na ako ng karapatan sa sarili ko. Sana sinabi mo. Paano ko malalaman yung nararamdaman mo kung hindi ka nagsasabi? Ibig sabihin lang nun, manhid ka. Hindi ka marunong makiramdam. Hindi na kasi dapat sabihin sa'yo yun. Nagkaasawa ka nga at nagkaroon ng pamilya pero hindi mo man lang natutunan kung paano makiramdam? Ginawa ko lang yun para hindi ka maging lapitin ng mga lalaki. Bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? Pagkatapos ang ginawa mo, parang pinatunayan mo na rin sa akin na hindi ka talaga katiwa-tiwala. Kaya huwag mo nang itanong yan. Ayusin mo na yung mga gamit mo. Meron ka pa hanggang bukas para umalis dito. Hindi mo ako pwedeng paalisin! Buntis ako! Sino ka ba? Yung lalaki mo? Ikaw yung ama ng batang dinadala ko! Sige, para magkaalaman tayo, sasamahan kita sa doktor. Gusto kong malaman kung ilang buwan na yung pinagbubuntis mo. Kapag nalaman ko na buntis ka na bago pa ako makabalik ng Pilipinas, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko! Papa Dudut, parang lalo ko pang ipinahamak ang sarili ko nang samahan ako ni Larry sa doktor at nakumpirmang buntis na ako bago pa man siya makauwi. Sa galit po noon ni Larry, bukod sa pinalayas na niya ako ay binawi niya rin lahat ng mga ibinigay niya sa akin. Mga gamit, pera, lahat ng pwede kong pakinabangan ay kinuha niya. Kaya nang umalis ako sa grocery ay nagmukha akong kawawa. Wala akong ibang naisip na hinga ng tulong noon kundi si Romer. Hindi ko na nagawang makatawag sa kanya noong araw na yon dahil tulala pa ako sa mga nangyari. Pero pagdating ko sa bahay niya, wala siya roon at iba ang nakausap ko. Nagpakilala yung babae bilang kapatid niya na siyang nagbabantay sa mga anak niya. Hindi ito naniwala nang sabihin kong girlfriend ako ni Romer. Nang sabihin nito ang dahilan, para akong sinampal ng paulit-ulit. Nang malaman kong hindi pa naman pala talaga hiwalay si Romer sa asawa niya. Nagtatrabaho lang daw ito sa Cebu kaya magkalayo ang dalawa. Karma. Yun lang ang naisip kong dahilan kung bakit yon nangyayari sa akin ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Mabuti na lang at may naipon ako noon kahit kaunti na hindi alam ni Larry kaya may nagamit pa akong pera para makapagrenta. Pero noong mag-isa na lamang ako, saka ko lang napagtanto na mahirap pala kapag wala kang kakampi. Kaya naman kahit alam kong galit pa ang kapatid kong si Monica ay tinawagan ko siya para humingi ng tawad. Ano nangyari sa pag-uusap niyo ni Kuya Larry? Ayun, galit na galit siya. Sinamahan niya ako sa OB para makumpirma kung kailan ako nabuntis. Nung nalaman niya na buntis na ako pag uwi niya ng Pilipinas, mas lalo pang tumindi yung galit niya sa akin. Sinaktan ka ba niya? Hindi, pero binawi niya lahat ng mga binigay niya sa akin. Pati yung mga alahas at pera. Sorry ate ha. Ayoko na sanang dagdagan pa yung sakit na nararamdaman mo ngayon. Pero karapatan naman ni Kuya Larry na gawin yun. Sa inyong dalawa, ikaw yung nagloko. Kaya anong inaasahan mong gawin niya? Papabaunan ka ng pera matapos kang palayasin? Nawala na sa akin ang lahat, Monica. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula ng kasama yung batang ipinagbubuntis ko. Ikaw kasi, pinatagal mo pa yan. Noon ko pa sinasabi sa'yo na magsabi ka na ng totoo. Tapos hindi ka pa nag-ipon na nag-ipon habang kayo pa ni Kuya Larry. May panimula ka sana, kaso wala. Yung naipon mo, mapupunta lang sa panganganak mo. Tulungan mo ko, Monica, please. Kahit hanggang sa makapanganak lang ako. Pagkatapos noon magsisimula ulit ako at babawi ako sa'yo.
Hindi mo naman kailangan bumawi sa akin, ate. Sapat na sa akin na natauhan ka na dyan sa katangahan mo. Kung tumagal pa yon, baka isumpa na kita bilang kapatid. Ay, paniwalang-paniwala ka pa naman sa rumor na yun. Tapos ginawa ka lang naman palang kabit. Huwag mo na nga banggitin yung hayop na yon. Matapos kong malaman na hindi pala talaga sila hiwalay ng asawa niya, ayun! Nawala na lang ng parang bula. Pera lang naman ang habol nun sa'yo. Kaya nga hindi ka hinihiwalayan nung kayo pa ni Kuya Larry. Kasi mapapakinabangan ka niya. Ang tanga-tanga ko! Hindi ko man lang na-realize na ginagamit niya lang ako. Kaya pala sa akin siya palagi humihiram ng pera kasi alam niyang hindi ko na siya sisingilin. Sabi pa niya, wag ko munang hiwalayan si Larry kasi napapakinabangan ko pa. Kung talagang mahal ka niya, bakit hahayaan ka niya mahirapan sa lalaking hindi mo naman gusto? Dapat matagal na siyang gumawa ng paraan para patunayan na kaya kanyang panindigan. Pero wala eh. Galit na galit ka sa akin kapag pinapamukha ko yun sa'yo. Akala mo, kontrabida ako sa buhay mo. Sorry na. Nakakahiya na nga na ako yung ate sa ating dalawa pero ako pa yung pinagsasabihan mo. Wala naman sa edad yan eh. Basta alam mo kung ano yung tama, kailangan magsalita. Basta babawi ako sa'yo kapag nakapanganak na ako. O nga pala, kung okay lang sa'yo, doon ka na lang tumuloy sa inuupahan ko para may kasama ako. Ako naman magbabayad ng renta tsaka habang hindi pa ako nanganganak, pwede naman ako mag-online selling. Pag kailangan mong pumikap ng mga ibebenta mo, sasamahan kita. Pero kapag may pasok ako, hindi kita matutulungan. Isked mo na lang na tuwing weekends ang pick up ng items. Oo, ganun nga yung gagawin ko. Si Kuya Larry, may nasabi ba siya kung anong plano niya sa grocery? Wala na. Baka nga sinumpa na ako nun ngayon kaya malabo na talaga na mag-usap pa kami ulit. Pero kung sakali bang patawarin ka niya, makikipagbalikan ka pa? Hindi na. Masyado nang nakakahiya yung ginawa ko. Tsaka baka kapag naging kami ulit, masakal na naman ako tapos hindi ko mapanindigan yung relasyon namin. Buti naman kaya mo na mag-isip ng tama. Grabe ka naman sa akin. Nagkamali lang naman ako. Pero hindi ibig sabihin nun, magiging mali na ako buong buhay ko. Papadudot, galit na galit ako noon sa mga kabit na kung tawagin ko pa ay mga jumper. Pero hindi ko akalaing magiging kabit din pala ako nang mahumaling ako sa ibang lalaki. Kahit na hindi pa kami naghihiwalay ni Larry. Dahil sa mga nangyari, nagsimula ako ng panibagong buhay nang wala si Larry o si Romer. Habang hindi pa ako nanganganak ay sinubukan ko munang mag-online selling ng mga damit, pabango at kung ano-ano pa sa isang e-commerce platform. Gamit ang kalahati ng naipon ko. Naging okay naman agad ang kitaan doon. Nakakaipon ako ng pambayad sa renta at nakapaglaan pa para sa ibang gastusin namin. Yung kalahati kasi ng savings ko kasi noon ay nakatabi na para sa panganganak ko. Sa kabila ng mga naging karma ko ay pinalaki ko ng maayos ang anak ko kahit na ako lang ang mag-isang nagtataguyod sa kanya. Kumuha na lang ako noon ng taga-alaga niya para makapag-focus sa pagtitinda ko online. Mas nakakahinga ako ng maluwag noon dahil sarili ko ng pera ang ginagastos ko. At hindi ko na kailangang umasa sa isang lalaki para mabuhay ako. Sa ngayon, papadudot ay may shop na ako sa 3 e-commerce platform. Nangungupahan pa rin naman kami pero sa mas maayos at mas malaking unit dahil kinakailangan ko na ng malaking space para sa pagpapak ng mga items. Aaminin ko na maling-mali ang nagawa ko noon. Nakarma ko at masasabi kong deserve ko naman yon. Pero hindi ko hinayaang malugmok ng tuluyan ang sarili ko. Dahil nakafocus na ako sa pagiging online seller. Hindi ko na nabigyan ng oras ang buhay pag-ibig ko ngayon. Sapat na sa akin ngayon ang anak ko at ang pag-iipon para sa future niya. Wala na nga po pala akong balita kina Larry at Romer.
Nag-move on na lamang po ako dahil yun na lang naman ang talagang magagawa ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga bumubuo ng Barangay LS na nangunguna pa rin hanggang ngayon, more power sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Madi. Hindi hihinto ang buhay ng isang tao sa isang malaking pagkakamali lamang. Hanggat may pagkakataon kang ayusin ito at itama ang mga bagay-bagay, hindi masama kung magpapatuloy ka lang sa buhay. Yan ang ginawa ng sender nating si Maddie na nahumaling sa ibang lalaki habang nasa isa pang relasyon. Nabuntis siya at hindi na pinanagutan ng lalaking akala niya ay sasamahan siya matapos siyang itaboy ni Larry. Pero sa kabila ng lahat ay unti-unti niyang ibinangon ang sarili niya at nag-decide na palakihin ang anak niya nang walang tulong mula sa ama ng bata. Siya ay isa sa mga patunay na hindi ang pagkakamali ang magdidikta ng kapalaran ng isang tao, kundi ang kagustuhan niyang magbago at muling buuin ang sarili niya sa kabila ng mga pinagdadaanan niya. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Joel, 35 years old at kakahiwalay lang sa naging girlfriend ko for almost 4 years. Siya pala si Cynthia. Kaedad ko lamang siya at meron kaming isang anak na 2 taong gulang pa lamang. Mahirap na desisyon ang makipaghiwalay sa nanay ng anak ko. Sino ba naman ang gustong mapunta sa isang broken family, hindi ba? Kaya lang ay hindi ko na matiis ang ugali ni Cynthia. Lagi niya akong pinaghihinalaan na may ginagawang hindi maganda. Palibasa noong time na naging kami ay malala pa ang trust issues niya dahil niloko siya ng dating boyfriend niya. Nagkaroon din sila ng anak pero nasa poder ng lalaki ang bata. Pinasa sa akin ni Cynthia lahat ng galit at tamang hinala niya sa kanyang ex-boyfriend. Noong una ay sinubukan ko namang tanggapin yon. Mahal ko eh. Kaya lang habang tumatagal ay nakakapagod din pala ang ganong klase ng sitwasyon. Nakadagdag din ang pagiging high maintenance niyang babae. Hindi siya nakontento sa kung ano lang ang kaya kong maibigay sa kanya. Alam naman niya na hindi ganong kalaki ang sahod ko. Galing kasi siya sa may kayang pamilya kaya hindi niya matanggap na maliit lamang ang naibibigay ko sa kanya. Yun madalas ang nagiging away din namin dahil nasasaktan ang pagkalalaki ko sa tuwing pinamumukha niya sa akin na hindi sapat ang naibibigay ko. Hanggang isang araw ay nakipaghiwalay na ako sa kanya, Papa Dudut. Biglaan lang ang lahat dahil napundi na ako sa pagbubunganga niya sa mga pagkukulang at mali ko. At dahil nga sa pakikipaghiwalay ko ay nagtanim siya ng galit sa akin at nakaapekto yon sa anak namin, Papa Dudut. Ba? Tawag ka ng tawag, alam mong nasa trabaho ako. Bakit kasi ayaw mong sagutin ang tawag ko? Last week pa ako tumatawag eh. Kahit sana i-text mo man lang ako. Para saan pa? Hiwalay na tayo, di ba? Oo, hiwalay na tayo. Pero may anak tayo. Eh ano ngayon? Pwede bang maging mature ang usapan natin? Para na lang sa anak natin. Para sa anak natin? Sana naisip mo yan bago ka nakipaghiwalay sa akin. Hindi ko na kasi kaya ang ugali mo. Gustuhin ko mang magstay para sa anak natin.
pero nahihirapan na ako. At akala mo madali para sa akin na makisama sa ugali mo? O sige na, mali na rin ako. Tatanggapin ko na lang yun para sa anak natin. Puro ka na lang para sa anak natin, pero hindi ka naman nagpapakatatay sa kanya. Anong hindi? Sinusubukan ko naman dati pa. Hindi ako nagkulang sa sustento. Kulang na kulang ang sustento mo. Hindi sapat ang binibigay mo. Yan! Yan mismo ang dahilan kung bakit umayaw ako sa'yo. Hindi ka marunong makontento. Sino bang makukontento sa maliit na sustento mo? Alam mo kung magkano lang ang kinikita ko. Maliit na nga lang ang natitira sa akin. Sakto lang para may pangbili ako ng toothpaste at deodorant ko. Halos sa inyong mag-ina na pupunta lahat ng sahod ko. Dapat lang namang mapunta sa amin yun dahil obligasyon mo kami. At para sabihin ko sa'yo, dapat hindi ka nakukontento sa maliit na sahod mo lalo't pamilyado ka na. Dapat nag-e-effort ka pa rin para maghanap ng trabaho na kayang bumuhay sa amin. Ginawa ko naman yun pero walang tumanggap sa akin. Kasi hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya hindi ko rin maiwan tong trabaho ko kasi ito lang ang tumanggap sa akin kahit hindi ako college graduate. Ang dami mong dahilan talaga. Hindi ka nauubusan. Gusto ko lang depensahan ang sarili ko. Cynthia, magkaayos na tayong dalawa para sa anak natin. Maging maayos naman na sana ang pakikitungo natin sa isa't isa kahit hindi na tayo nagsasama. Huwag mong asahan na magiging maayos ang pakikitungo ko sa'yo kasi galit pa rin ako sa'yo. Baka naman pwedeng isang tabi mo man lang yung nararamdaman mong galit sa akin para naman makasama ko rin ang anak natin. At sinong nagsabi sa'yo na gusto ko pang ipakita sa'yo ang anak natin? Cynthia, ako ang ama niyan. May karapatan ako sa kanya. Tinanggal mo na ang karapatan mo sa kanya nung iniwan mo ko. Huwag naman ganyan, please. Gusto ko makasama ang anak natin. Huwag mong ipagkait sa kanya na magkaroon ng isang ama. Hindi ka maayos na ama. Kaya ayos lang kahit wala ka sa buhay niya. Hindi man ako naging mabuting karelasyon sa paningin mo, pero hindi mo pwedeng sabihin na hindi ako naging mabuting ama sa anak natin. Parehas lang yun. Kung gusto mong maging mabuting ama sa kanya, sana naging mabuti ka rin sa nanay niya. Kaso hindi. Iniwan mo ako kahit ang dami kong tinis sa mga pagkukulang mo. Cynthia, Huwag ka na ulit tatawag sa akin, Joel, ha? Hindi mo na pwedeng makita ang anak natin. Tapos na tayo, di ba? Tapos na rin ang koneksyon mo sa anak natin. Mangiyak-ngiyak ako sa katigasan ng loob ni Cynthia mula noong nagkahiwalay kaming dalawa, Papa Dudut. Pinagdamot na niyang makita ko ang anak namin. Nakiusap ako ng ilang beses para lamang ipasilip man lamang niya sa akin ang bata kahit nga video ko lamang sana, pero ayaw niya. Nangutang ako ng malaking halaga para ibigay yon kay Cynthia pero tinanggihan niyang tanggapin yon. Hindi pa rin daw yon sapat. Ayaw niya talaga akong patawarin. Alam kong pinipersonal na lamang niya ako dahil sa pakikipaghiwalay ko sa kanya. Sinubukan kong lapitan ang mga kaibigan niya na nakilala ko at nakiusap sa kanila na baka pwedeng kausapin nila si Cynthia para lumambot na ang puso niya. Lahat sila'y walang nagawa, naging dahilan din yon para kagalitan niya ang mga kaibigan niya. Kaya mula noon ay hindi ko na sinubukang lapitan pa isa man sa mga malalapit sa kanya para maging tulay sa muling pagkikita namin ng anak ko. Napakasakit na hindi makita ang anak ko, siya na lamang ang buhay ko. Siya ang dahilan kung bakit nagawa kong tiisin ang ugali ni Cynthia dahil gusto kong buo kami. Pero may limitasyon din ang pasensya ng isang tao at sa huli mas pinili kong lumayo na lamang kay Cynthia kaysa naman sarili kong peace of mind ang mawala. Mas naging payapa ang buhay ko noong nagkahiwalay kaming dalawa. Pero malungkot ako dahil gusto kong makasama ang anak ko. Kaya lang ay pinagkakait sa akin ni Cynthia. Palagi ako nakatambay sa subdivision kung saan ay nakatira si Cynthia. Mabuti na lamang at may kaibigan akong nakatira doon kaya malaya akong nakakapasok. Panay ang silip ko sa bahay ni Cynthia sa pag-asang makikita ko kahit saglit lang ang anak namin. Pero bigo ako. Isang araw hindi ko na natiis. Kumatok na ako sa bahay para personal na siyang harapin. Bala ko nang makiusap noon sa kanya ng harapan. Pero ibang humarap sa akin nang bumukas ang kanyang pinto. Papa Dudut.
Sino po kayo? Sino ka? Hala? Ako po kaya unang nagtanong. Joel. Joel ang pangalan ko. Andyan ba si Cynthia? Naku, umalis po kaninang umaga. Ganun ba? Mga anong oras kaya siya makakabalik? Baka po hapon na yon kasi dadaan daw muna siya sa bahay ng parents niya bago po siya bumalik dito. Ah, sino ka nga pala? Ay, pasensya na, hindi po agad ako nakapagpakilala. Ako nga po pala si Mara, ang yaya ng anak ni Ma'am Cynthia. 30 years old at mula sa lugar ng mga matatapang, Etivac, Cavite! Hanip ang intro pang Miss Universe. Kabog, di ba? Sabi niyo kasi magpakilala ako eh. Kaano-ano mo si Cynthia? Ay, naku, teka lang po baka miyembro kayo ng Budol-Budol Gang ha? Kasi yung mga ganyang tanungan, napanood ko na yan sa balita eh. Hindi. Ay, ex-boyfriend ako ni Cynthia. Kayo po yung lagi niyang sinasabi na kampo ng demonyo. Naalala ko na. Kayo yung tatay ng anak niya. Ang sakit naman ng kampo ng demonyo. Pero sige, tatanggapin ko. Ganun ang tingin niya sa akin eh. Ang tindi nga po ng galit niya sa inyo. Ang dami niyang kwento tungkol sa inyo. Hula ko, wala siyang magandang nasabi tungkol sa akin no. Ang galing niyo naman pong manghula. Iniwalayan ko kasi siya, kaya sobrang bitter niya sa akin. Naiintindihan ko naman siya, kaya lang Kaya lang ano po? naiipit kasi yung anak namin. Doon ako nahihirapan. Ay, hindi po ba niya pinapakita sa inyong anak niyo? Mula nung nagkaiwalay kami, hindi na niya pinakita sa akin. Kahit makausap man lang po sa phone? Kahit yan, hindi pwede. Pinapaupa ko na muna ang galit niya sa akin. Pinagdarasal ko na lang na makamove on na siya agad para hindi na niya ipagkait sa akin yung anak namin. Mukhang matagal-tagal pa bago siya makamove on sa inyo, sir. Halos bumuga na nga ng apoy sa tuwing naaalala niya kayo eh. Mapagtanim din kasi ng galit yun. Hayaan mo na lang. Baka naman kasi minahal rin niya kayo ng sobra. Kaya nasaktan. Tapos naging bitter na dragon. Kaya nga eh. Minsan, pinagsisisihan ko rin na iniwan ko siya. Kasi mahal niyo pa ho, ano? Ay! Naiisip kong balikan siya para makita ko na yung anak namin. Sobrang desperado na ako, Mara. Gusto ko talagang makita kahit ilang minuto lang yung anak namin. Ay, paano kaya to? May naisip kasi ako pero baka mapag-initan ako ni Ma'am Cynthia kapag nalaman niya eh. Ano ba yun? Matutulungan mo ba ako para makasama ko ang anak ko? Hindi ko po may papangako pero susubukan ko po na maipakita sa inyo yung anak nyo kapag wala po si Ma'am Cynthia dito. Kukunin ko na lang po yung number nyo, sir. Gusto mo lang ata akong maka-textmate eh. Hala si sir! May boyfriend po ako sa Cavite ha? Huwag kayong ganyan, loyal ako dun. Binibiro lang kita kasi masyado nang mabigat yung usapan natin eh. Sige, ito ang number ko. Pero palitan mo na lang ang pangalan ko para hindi makita ni Cynthia na nag-uusap tayo. Ay teka, sisave ko na po. Patingin nga po ulit. Ayan. Nasave ko na po yung number nyo. Ite-text ko po kayo mamaya ha. Salamat Mara ha. Salamat. Sana matulungan mo akong makita ang anak ko. Hindi ko maitago ang saya ko nang makaharap ko si Mara. Nabuhayan ako ng pag-asa na muli kong makakapiling ang anak ko sa tulong ng kanyang yaya, Papa Dudut. Kinagabihan ay nag-text si Mara sa akin. Nakauwi na raw ang mag-ina ko. Kinuha niya ang Facebook account ko para isend ang pictures ng anak namin ni Cynthia. Palihim niyang ginawa yon habang nasa banyo ang ex ko. Yun ang unang beses na nasilayan ko ang mukha ng anak ko matapos siyang itago sa akin ng nanay niya. Kahit kasi sa Facebook ay hindi nagpo-post si Cynthia ng pictures ng anak namin. Kahit mga kamag-anak niya ay wala ring post tungkol sa kanilang mag-ina. Kaya hindi ko maitago ang sobrang gala ko nang sa wakas. Nakita kong muli ang anak ko kahit sa picture man lang. Sinabi sa akin ni Mara ang schedule ni Cynthia. Pinapadaan niya ako sa Webes dahil buong araw daw na wala si Cynthia dahil pupunta siya ng Pampanga para sa trabaho niya. May conference daw sila roon at gabi na siyang makababalik ng Maynila. Agad ako nag-leave ng trabaho para makasama ko ang anak namin. Pinaghandaan ko yon, bumili ako ng mga pagkain para sa kanya pero pinagbawalan ako ni Mara na bumili ng laruan para hindi makahalata si Cynthia. Sinabi rin niya na sapat na ang pagkain lang ang dalhin ko.
Yung mauubos lang sana sa araw ng pagdalaw ko. Tinulungan ako ni Mara para makapagtago ng maayos kay Cynthia. Dahil oras na malaman ni Cynthia na nakakasama ko ang anak ko, ay baka mas lalo lamang siyang gumawa ng paraan para ilayo siya sa akin. Hindi ko yon makakayanan, Papa Dudut. Kaya buong ingat kami ni Mara sa mga pagpunta ko roon para kahit kaunti ay hindi maghinala si Cynthia sa ginagawa naming lihim na pagkikita. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, tubong Cavite nga si Mara. Sa mga sumunod na araw na pagdalaw ko ay marami na akong nalaman sa kanya. Meron na pala siyang anak na 6 years old mula sa kanyang ex-boyfriend. Nasa Cavite ang bata at nadadalaw niya kapag day off niya tuwing Sabado hanggang Linggo ng tanghali. May boyfriend din siya na kasama na niya sa bahay nila sa Cavite. Yun daw ang nag-aalaga ng anak niya. Mabait daw ang boyfriend niya at wala siyang masabing hindi maganda roon dahil siyang tumayo bilang ama ng anak niya. Nakita ko naman kung gaano niya pinagmamalaki ang boyfriend niya. Isang bagay na hindi nagawa sa akin ni Cynthia noong kaming dalawa pa lamang. Kinakahiya kasi niya ako noon dahil nga mas malaki ang kinikita niya at galing pa siya sa mayamang pamilya. Natatandaan ko pa, noong mga unang buwan na magkarelasyon kami ni Cynthia ay gusto niya sa dating kondo niya lamang kami magkasama. Ayaw din niyang mag-post kami ng picture na magkasama. Nasasaktan ako noon. Pero prangka naman niyang inamin sa akin na hindi ako gusto ng pamilya niya dahil may kaya nga sila sa buhay. Pero kahit na ganoon ay pinaparamdam naman sa akin ni Cynthia na minamahal niya ako. Pero atras abante lang din talaga siya sa relasyon namin. Dahil bukod sa sulsol ng kanyang pamilya ay dumagdag pa ang trust issues niya sa akin kahit na wala naman akong ginagawang kalokohan. Kahit na hindi naging maayos ang trato niya sa akin ay never ko siyang niloko. Yun naman ang may pagmamalaki ko sa kanya hanggang dulo. Kaya lang ay hindi naman niya yon pinakinggan dahil para sa kanya, pare-parehas ng lahat ng mga kalalakihan. Pinagod niyo po yung anak niyo, sir. Ang himbing kagad ng tulog, oh. Sorry na. Na-enjoy ko lang makipaglaro ulit sa kanya. Alam mo namang ang tagal ko nang hindi nakasama ang anak ko. Gets kita, sir. Ganyan din ako sa anak ko tuwing umuwi ng Cavite kapag day off ko. Parang ayoko nga patulugin para hindi matapos yung bonding naming dalawa eh. Ang sarap maging magulang, no? Mahirap pero masarap. Sinabi niyo pa, sir. Wag mo na nga akong tawaging sir. Halos magkaedad lang naman tayo. Tsaka close naman na tayo eh. Eh naku, nakakailang naman kung tatawagin ko lang kayong Joel. Hindi ako sanay. Tatay kayo ng inaalagaan kong bata. Pero hindi naman kita pinapasahuran. Kaya tanggalin mo na yung sir ha. O sige na nga, susubukan ko. Mara, salamat talaga ha. Naging tulay ka para makasama ko ulit ang anak ko. Alam mo, ilang beses ka nang nagpasalamat. Okay na nga yun. Masaya akong makatulong. Tsaka kailangan talaga ng bata na makasama din ang tatay niya. Sana ganyan din ang mindset ni Cynthia. Ay, kaso hindi eh. Dinamay niya yung personal na galit niya sa akin para hindi ko makita ang anak namin. Hintayin na lang nating makamove on si Ma'am Cynthia. Lalambot din yun. Parang hindi ko na nga inaasahan yan. Yung ex nga niya bago ako, hanggang ngayon sinusumpa pa rin niya. May mga ganong tao lang po talaga, mapagtanim ng galit. Kahit maliliit na pagkakamali, hindi niya kayang patawarin. Isang beses, alam mo ba, nakalimutan ko lang siyang batiin para sa mansari namin. Aba, hindi na niya yun pinalagpas. Lagi niyang sinusumbat. Kaya wala raw akong pakialam sa relasyon namin. Eh isang beses lang naman nangyari yun. Eh teka, may ganyang experience din ako kay Ma'am Cynthia. Minsan, nakalimutan ko ilabas yung basura. Ayun, mula noon may trust issues na siya sa akin. Halos oras-oras bago matulog, pinapaalala niya sa akin yung basura. Kahit hindi naman na naulit yun.
Pero wala na siyang tiwala sa akin. Ang sabi niya, mauulit pa raw yung pagkalimot ko. Aabangan daw niya yon at ipamumukha niya sa akin. Ganyan nga siya. Gusto niyang mapatunayan lagi na tama siya. Kaya babantayin niya lahat ng galaw mo para makahanap ng butas. Gusto niyang may paglaban na hindi siya nagkakamali ng iniisip tungkol sa'yo. Ay, nakakapagod yun. Buti nga natiis niyo eh. Ikaw din naman, natiis mo siya. Wala naman po akong choice kundi magtiis. Malaki kasi ang pasahod niya sa akin eh. Hindi naman alagain yung anak niyo. Si Ma'am Cynthia na lang talaga yung kailangan kong pagpasensyahan. Sana balang araw, ma-realize niya yung ugali niyang ganun. Mauubusan talaga siya ng taong iintindi at magtitiis sa kanya kapag hindi pa siya nagbago. Matanong ko lang, Joel. Wala ka na bang nararamdaman na pagmamahal sa kanya? Mahal ko pa naman siya. Hindi naman yun agad-agad na nawawala. Napagod lang talaga ako nun kaya ako nakipaghiwalay. Pero andun pa rin yung love ko sa kanya. Huwag mong sasabihin ha. Papalakpak na naman ang pride nun kapag nalaman niya. Naku, ayoko na rin kayo magkabalik ang dalawa. Ha? Bakit naman? Kasi kapag pinag-uusapan natin siya, ramdam ko yung lungkot at stress sa'yo. Pero kita ko pa naman sa mga mata mo na may feelings ka pa rin naman sa kanya. At okay lang yun. Hindi naman basta-bastang nawawala yun eh. Nanay kasi siya ng anak mo. Salamat sa pag-intindi ha. Sobrang bigat lang kasi talaga ng pinagdaanan ko sa kanya. Siya ang pinakaminahal ko sa lahat ng mga nakarelasyon ko. Pero siya yung pinakamasakit na lesson na dumating sa buhay ko. Takot ka na siguro magmahal ulit ano? Ay, Joel! Kailangan mo nang umalis! Tumatawag si Ma'am Cynthia! Mukhang pauwi na to! Nagpanik kaming dalawa ni Mara dahil nabaga ang pag-uwi ni Cynthia. Pinagdadampot ko na lamang lahat ng kalat at pagkain na pinagsaluhan namin ni Mara at ng anak ko bago ako lumabas. Nagmadali akong pumunta sa bahay ng kaibigan ko sa subdivision na yon. Doon muna ako magpapalipas bago ako mag-book ng masasakyan. Kailangan munang makauwi ni Cynthia bago ako lumabas ng subdivision para hindi kami magkasalubong na dalawa. Ganon na kasi ang sistema namin. Napakiusapan ko naman ang kaibigan ko. Naintindihan niya ang sitwasyon ko, lalo't saksi siya sa naging relasyon namin ni Cynthia. Tinitext na lamang ako ni Mara kung nakarating na ba si Cynthia sa bahay niya at saka na ako aalis ng subdivision. Ilang buwan na rin na naging ganon ang kalakaran namin. And so far ay hindi naman kami nahuli. Madalas kaming nagkakausap ni Mara para humingi ng update sa anak ko. Ang sabi nga ni Mara, halos hindi rin maharap na asikasuhin ni Cynthia ang anak namin dahil subsob ito sa pagtatrabaho kaya madalas silang dalawa ni Mara ang magkasama. Laging nagkukulong si Mara at ang anak ko sa kwarto niya at doon nagvi-video call kami ng palihim. Habang naglalaro ang anak ko, naka-on lang ang video para makita ko siya. Mabuti na lamang at tahimik ang anak ko kapag nakaka-video call ko siya. Araw-araw ay gano'n ang mga nangyayari. Siguro isang pasasalamat din na naging busy si Cynthia sa trabaho niya para kahit sa video call man lang ay makita ko ang anak ko. At syempre, hindi siya makakahalata sa sitwasyon namin. Isang Sabado, nag-message si Mara sa akin. Hindi raw siya nakauwi ng Cavite dahil may bigla ang meeting si Cynthia. Kaya pinapunta niya ako doon. Sakto namang day off ko kaya may oras ako para pumunta doon. Bumili ako ng pagkain para sa anak ko at rosas naman para kay Mara bilang thank you ko sa kanya sa mga ginagawa niya para sa aming mag-ama Papa Dudut. Oh, Joel! Pasok ka na. Sakto, kaalis lang din ni Ma'am Cynthia. Hindi ka na nga ako mapaaga ng dating eh. Nag-shortcut ba naman yung taxing nasakyan ko kanina? Kinabahan tuloy ako na magpang-abot kami ni Cynthia. Hindi talaga kayo pinagtatagpo ni Ma'am Cynthia. Ayos na yun. Sana palagi na lang umahin ng tadhana sa akin.
Bumili nga pala ako ng rosas para sa'yo. Ito, Nako, nag-abala ka pa. Sana dinagdag mo na lang sa pambili ng pagkain ng anak mo. nakabili na ako ng pagkain niya. Sakto na to para sa kanya. Dinagdagan ko pa nga para maibigay ka sa anak mo kapag umuwi ka sa inyo sa Cavite. Thank you ah. Tulog pa pala yung anak mo. Gusto mo ba gisingin ko na? Ay, wag! Hayaan mong makapahinga siya. Magkwentuhan na lang muna tayo habang tulog pa siya. Kumusta ka? Ayos lang. Parang malungkot ka. Dahil ba hindi ka nakauwi sa Cavite ngayong day off mo? Mabuti ngang hindi ako umuwi dun ngayon. Ha? Bakit naman? Ano ba nangyayari? Magkwento ka, makikinig ako. Wala to. Ayos lang ako. Gusto mo ng kape? Magtitimpla ako. Sige, para mas sumarap ang kwentuhan natin tungkol dyan sa pinagdadaanan mo. Ayos nga lang ako, Joel. Huwag mo na ako intindihin. Gusto kong makabawi sa'yo sa lahat ng tinulong mo sa akin. Kung makakabawi ako sa pakikinig, andito ako. 2 tenga, nakasanla sa'yo. Ang kulit mo ah. Okay nga lang ako. Kahit sinasabi mong okay ka, halata naman sa mga mata mong hindi. Di tama nga ako. Ay, ano ba nangyari? Kasi nakikipag-iwalay na sa akin yung boyfriend ko eh. Sabi niya, hindi na daw niya kaya na 1 beses lang sa 1 linggo kami magkita. Tapos takot daw siya na baka may makilala ako dito sa Maynila. Napipili niya ako kung trabaho ko raw o siya. Anong sinabi mo? Sabi ko pag-iisipan ko. So may chance na iwan mo ang trabaho mo rito para sa kanya? Oo, kasi mahal niya yung anak ko eh. Mabait naman siya. Mahal mo ba? Parang. Hindi mo naman pala mahal pero bakit nagstay ka sa kanya? Kasi bihira na lang yung maayos na karelasyon ngayon eh. Maswerte ako na nakilala ko siya kasi minahal niya ako tapos damay pa yung anak ko. Naiintindihan kita. Nakakalungkot lang kung sakaling pipiliin mong iwan tong trabaho mo para sa kanya. Hindi pa naman ako sigurado sa magiging desisyon ko. Gusto ko pa rin naman tong trabaho ko. Lalo na't napamahal na rin sa akin yung anak niyo ni Ma'am Cynthia. Salamat ha. Bilang magulang, masarap sa pandinig yung sinabi mo. Napakaswerte ng boyfriend mo sa'yo. Sana lang huwag kanyang i-pressure na mamili. May karapatan ka pa rin namang magdesisyon para sa sarili mo. Thank you ah. Pwede bang payakap? Parang kailangan ko lang kasi ngayon. Sige. Halika rito. Kailangan ko rin naman ng yakap ngayon eh. Papadudot, nagkayakapan kami ni Mara. Inakala kong sandali lang yon para medyo gumaan ang pakiramdam niya. Pero hindi siya kaagad bumitaw. Nakayakap siya ng mahigpit sa akin at kasabay noon ay nadinig ko ang pag-iyak niya. Halatang naguguluhan at nahihirapan siya sa problemang kinakaharap niya. Aaminin ko na pagyakap niyang yon ay may naramdaman akong kakaiba. Nakaramdam ako ng init sa katawan ko. Lalo na noong dinidikit pa niya ang bandang dibdib niya sa akin. Papadudot, hinawakan ko ang kanyang buhok at hinaplos-haplos yon para doon mabaling ang atensyon ko at hindi ako makagawa ng hindi maganda. Pero sa ginawa kong yon ay mas lalong dumikit sa akin si Mara. At nang kumala siya sa pagkakayakap sa akin ay agad niya akong hinalikan. Ako naman, papadudot, ay nagpaubaya. May nangyari sa aming dalawa sa sala ng bahay ni Cynthia. Mabilis lamang yon dahil natakot din kami na biglang dumating si Cynthia. Nang matapos kami, nakayaka pa rin si Mara sa akin at sinabing yon ang unang beses na nakaramdam siyang muli ng saya. Sa piling ko lang daw niya naramdaman yon. Napangiti ako at aaminin kong magaan din ang loob ko kay Mara at nakikita ko siyang mabuting tao base na rin sa kanyang pananalita at kung paano niya kami asikasuhin ang anak ko. Pagkatapos noon ay tinawagan niya ang boyfriend niya at sinabing hindi na niya iiwan ang trabaho niya sa Maynila.
Nakaramdam ako ng tuwa sa mga nalaman ko. Dahil kahit papaano, may magiging paraan pa rin ako para makasama ang anak ko. Dahil syempre oras na umalis si Mara ay mapuputol na ang pagkikita namin ng anak ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakipaghiwalay na nga ang boyfriend ni Mara sa kanya, Papa Dudut. Mabilis lang naman yung tinanggap ni Mara dahil alam niyang hindi naman niya mahal ang lalaking yon. Alam niyang nadaan lamang siya sa kabutihan nito at sa ipinakita niyang pagmamahal sa anak niya. Doon na kami malayang nagkaroon ng lihim na relasyon. Yun nga lang ay nilihim namin ang lahat ng yon hanggat hindi pa natatanggap ni Cynthia ang hiwalayan naming dalawa. Hindi ko pwedeng sabihin sa iba ang namamagitan sa pagitan namin ni Mara. Alam kong mas lalo lang magtatanim ng sama ng loob sa akin si Cynthia kapag nalaman niyang kasambahay niya ang pinatos ko. Naintindihan naman yon ni Mara at sinabi sa akin na walang problema sa kanya kung patago muna kami dahil alam niya ang ugali ng ex-girlfriend ko. Napadalas na ang pagpunta ko kina Cynthia. Kahit andon si Cynthia ay nagagawa ko pa rin makipagkita kay Mara. Doon nga lang kami sa bahay ng kaibigan ko nagtatagpo kapag tulog na si Cynthia. Madalas nga, kapag dumadalaw na ako sa bahay ni Cynthia, hindi ko na halos nakakasama ang anak ko kasi mas madalas na kaming magkaharutan ni Mara. Nananabik din kasi ako sa feeling na merong nagmamahal sa akin. Pero hindi naman namin pinapabayaan ang anak ko ha, ikaklaro ko lang. Siyempre alam niyo naman na siguro yung pakiramdam ng mga unang buwan ng relasyon, hindi ba? Kumbaga nakaikot lang kayo sa mundo ng bawat isa at ini-enjoy ang lambingan at saya. Ganon ang nangyayari sa amin noon ni Mara. Nagkakaroon kami ng sariling mundo kung saan kaming dalawa lamang ang pwedeng makapunta at makakita. Huwag mo naman masyadong pisilin yung tabako sa tiyan. Huwag mo na akong pigilan. Alam mo namang ito ang paborito ko sa'yo, di ba? Halata naman, palagi mo ang hinahalikan eh. Kakagigil eh. Parang tabaan ng baby. Lambot. Hawak nga ulit. Ikaw talaga, tama na nga, nakikiliti na ako. Ang hirap magpigil. Ikaw kasi, nag-crop top ka pa. Mas lalo ko tuloy nakita ang bilbil mo. Teka nga, magja-jacket na lang muna ako para tumigil ka na. Wag na. Ganyan ka na hanggang kabagin ka. Panindigan mo na lang ang crop top mo. Huwag tayo masyado maingay kasi baka mamaya magising pa yung anak mo. Ayos lang yun. Para makita niya kung gaano kasaya ang tatay niya. Masaya ka ba talaga? Oo naman. Mula nung dumating ka, nakakasama ko na yung anak ko. Tapos, may pabonus ka pang bilbil na pinanggigigilan ko. Ayaw mo na talagang lumayo sa usapang bilbil ha? Paano ba ako makakalayo? Laging nakadikit ang bilbil mo sa akin. Para maramdaman ko kung paano kang nag-iinit sa akin. Eto na nga't parang nilalagnat na ako sa init. Tara na nga sa kwarto ni Cynthia. Huy, bakit naman dun? Para hindi masakit sa likuran kapag nag-aano na tayo. Ang hirap kasi rito sa sofa eh. Medyo may katigasan na. Tsaka mukhang malaki yung kama ng ex-girlfriend ko kaya kahit tumambling pa tayo hindi tayo mahuhulog. Iba ka maamoy niya tayo pag uwi niya. Mas okay na rito sa sala para mabilis linisin yung ebidensya. Doon sana sa kwarto mo kaso andun naman ang anak ko. Pwede naman dun pero tahimik lang tayo ha. Ano, game? Wag na roon. Nakakailang naman kung sa harapan pa ng anak ko nilalandi yung yaya niya. Exciting nga yun eh. Ikaw ha, grabe yung mga pantasya mo. Eh marami na kasi ako nasubukang pantasya mula nung naging tayo. Pukis nga ako, tsaka... Ay, tumatawag si Ma'am Cynthia. Sagutin ko lang to ha. Quiet ka muna dyan. Hello Ma'am Cynthia. O ma'am, ano po yun? Pauwi na ako ng bahay. Pakilutuan mo ako ng ulam. Kahit anong nandyan sa ref. Okay lang kahit prito.
Mga ilang oras po ma'am bago kayo makarating dito sa bahay. Bakit kailangan mong malaman? Wala naman po. Para lang po matansya ko kung ano oras po ako magluluto. Para mainit po yung ulam na maaabutan nyo. Mga 2 oras mahigit. Sa kapalitan mo na rin yung bedsheet ko. Nangangati ako ron eh. Sige po ma'am. Meron pa po ba kayong ipapagawa? Wala naman ah. Asikasuhin mo na lang yung mga pinapagawa ko. Bye. Joel, Ano yun? tara na dun sa kwarto ng ex-girlfriend mo. Dumihan na natin yung bedsheet kasi pinapapalitan na niya sa akin. Ayos! May nangyari sa amin ng ilang beses sa kama ni Cynthia, Papa Dudut. Aaminin kong nakadagdag ng init yon sa pakiramdam ko lalo't kama yon ng ex ko. Pagkatapos noon ay nagmadali na akong umalis ng bahay. Hindi ko na nga nahintay na magising pa ang anak ko. Babawi na lamang ako sa susunod sa kanya. Kailangan ko na kasing makaalis para hindi kami magkaabutan ng nanay niya. Mabuti na lamang at maagang dumating ang nabukong sasakyan kaya nakaalis din ako kaagad bago mag-update si Cynthia na pauwi na raw ito. At nang makauwi ako ng bahay, tinadtad ni Mara ng mga selfie niya ang messenger ko. Napangiti ako at nakaramdam muli ng init. Sinabi ko sa kanya na mag-usap na lamang kami ulit kapag matutulog na si Cynthia. At makalipas nga ang ilang oras bago sumabit ang alas 11 ng gabi ay nag-message na si Mara. Gising noon ang anak ko at magkasama silang dalawa habang magka-video call kami. Para silang mag-ina at para kaming pamilya ng mga oras na yon. Nakapag-usap siguro kami ng mahigit 1 oras bago ko tinapos ang tawag. Para makapagpahinga na rin ang anak ko dahil alanganin na ang oras. Nag-chat na lamang ako kay Mara na sabihan niya ako kung kailan ulit ako makakadalaw. Mabilis naman siyang nag-reply at sinabing pwede na raw kaagad kinabukasan. May out of town meeting daw si Cynthia at madaling araw na ito makakauwi. Natuwa ako noon dahil mas mahaba ang oras na makakasama ko na si Mara at ang anak ko. Kaya naman natulog na ako kaagad para maaga akong makabili ng mga pagkain nilang dalawa sa pagdalaw ko, Papa Dudut. Uy, ang dami mo namang biniling pagkain. Gusto mo talagang kumapal pa ang bilbil ko, ha? Sakto lang yan para sa buong araw natin. Madaling araw pa talaga ang uwi ni Cynthia, di ba? Sabi nga niya baka bukas na raw ng tanghali ang uwi niya eh. Uy, ayos ah. Baka pwede pa ako makatulog dito nun. Para may experience ko namang matulog buong gabi kasama kayo ng anak ko. Gusto ko rin naman yun. Yaan mo, kapag lumamig na ang lahat, magagawa na natin yan. Sa ngayon, magtago lang muna tayo. Buti ka pa. Ang lawak ng pangunawa mo. Sana ganyan din si Cynthia. Wow! Cynthia! Akala nyo ganun ako katanga para hindi makahalata? 1 buwan ko nang alam ang ginagawa nyo. Palihim ako naglagay ng CCTV dito sa bahay, lalo na sa kwarto ko. Huminahon ka muna. Huminahon? May oras pa ba ako para gawin yun? Punong-puno na ako ng galit sa inyong dalawa. Ma'am, sorry po. Sorry saan? Sa pagpapapasok ng ahas dito sa bahay ko? Ay teka, ikaw pala ang ahas na pinapasok ko rito. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Ako ang may kasalanan. Ako ang namilit na ipakita niya sa akin ang anak natin. Anak lang ba natin ang gusto mong makita, Joel? Base sa mga CCTV footage na nakita ko, parang masabik kang mayakap at mahiga sa kama yung yaya ng anak mo. Grabe rin! Ginawa niyo pa sa kama ko ang kababuyan niyo. Sorry, pero ikaw naman kasi. Ako na naman ang mali, Joel. Nakikita mo ba kung anong ginawa mo? Mas lalo mong sinira ang tiwala ko sa'yo. Kung sa una pa lang sana hindi mo na ipinagdamot ang anak ko sa akin, edi hindi sana tayo aabot sa ganito. Pinapatikim ko lang sa'yo ang epekto ng pag-iwan mo sa akin. Sinabi ko naman sa'yo na huwag mong idamay ang anak natin sa problema natin pero… Sa ayaw at gusto mo, madadamay talaga ang anak natin. Lalo na ngayon, ang bababoy nyo. Habang nasa kabilang kwarto ang anak natin, nagawa mo pa talagang patungan ng yaya niya, Joel?
klaseng pag-iisip ang meron ka? Bakit init ng katawan ang pinapairal mo? Kasalanan ko po, Ma'am Cynthia. Huwag niyo pong sisihin si Sir Joel. At ngayon, Sir Joel ang tawag mo sa kanya? Matapos kang maghubad sa harapan niya? Iba ka rin ha? Nagmamahalan lang po kaming dalawa. Walang masama sa ginagawa namin. Nagmamahalan? Walang masama? Sigurado ka? Habang wala ako sa bahay na to, pinagkatiwalaan kita, Mara. Ang bilin ko sa'yo, wag na wag kang magpapapasok ng ibang tao. Pero sinunod mo ba yon? Hindi. Sabihin mo ngayon sa akin kung walang masama sa ginawa mong yon. Hindi mo na nirespeto ang bahay ko. At hindi mo rin ako nirespeto. Sorry po, Ma'am. Hanggang sorry ka lang talaga, no? Tama na, Cynthia. Pag-usapan na lang natin to. Sige, pag-usapan natin to. Kasi ang dami ko nang naipon sa puso kong galit sa'yo eh. Baka sakaling gumaan kapag sinumbat ko na sa'yo lahat. Kapal ng mukha mo, Joel. Ang dami mong pagkukulang sa akin noon. Pero pinilit kong tanggapin ka. Kasi naniniwala ako na ikaw yung makakabuti para sa akin. Lalo na nung nabuntis mo ko. Pero anong ginawa mo? Nung time na gulong-gulo ko sa mga nararamdaman ko, iniwan mo ko. Pinabayaan mo ko. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na isipin yung future na hindi ka namin kasama ng anak mo. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na isipin na nagmamahal ka na ulit ng iba tapos makakalimutan mo na kaming mag-ina. Hindi naman mangyayari yun. Nagkaiwalay tayo pero hindi naman ibig sabihin ipababayaan ko na kayo. Mag-ina ko pa rin kayo at parte na kayo ng buhay ko. Mahal kita, Cynthia. Kahit ano pang nangyari sa atin, hindi na yun magbabago. Kung mahal mo ko, piliin mo ko ngayon. Anong ibig mo sabihin? Kung gusto mo pang makita pa ang anak mo, ako ang pipiliin mo. Cynthia. Kami ng anak mo o ang katulong ko? Mamili ka. Hindi ako makagalaw sa sinabi ni Cynthia, Papa Dudut. Hindi ko nga rin matignan si Mara dahil alam kong nasasaktan siya sa narinig niyang sinabi ng ex ko. Kahit ako ay naguluhan, lalo na noong pinangtakot na ni Cynthia sa akin ang anak namin. Sinabi niyang lilipat na raw sila ng lugar at hindi ko na sila kailanman makikita. Ang bigat ng loob ko habang iniisip ang posibilidad na mangyari yon. Nang hindi pa ako sumagot ay sinabi niyang pwede kaming magkabalikang dalawa, total ay mahal ko pa naman daw siya. Ayusin na lang daw namin at susubukan niyang baguhin kung ano man ang mga naging pagkakamali niya. Hindi pa rin ako nakapagsalita noon. Parehas kami ni Mara. Nang wala siyang makuhang sagot sa akin ay pinalis niya ako ng bahay. Pero bago niya ako paalisin, binigyan niya ako ng palugit na 1 buwan para pag-isipan kung sino ang pipiliin ko sa kanila ni Mara. Tahimik pa rin si Mara at kabado dahil anak ko na ang pinangsasangga ng nanay niya. Pinalis na rin ni Cynthia si Mara at umuwi muna si Mara sa Cavite at sinabi niyang hihintay na lamang niya kung anuman ang magiging desisyon ko. Sobrang hirap ng pinasok kong gulo. Sana ay matulungan niyo po ako. Oo, at may nararamdaman na ako para kay Mara. Nakikita ko siya bilang mabuting tao at mabuting karelasyon. Pero aaminin kong mas mahal ko pa rin si Cynthia. Pero ang hirap na makasama pa siya. Pero paano ang anak namin kung sakaling hindi ko siya piliin na balikan? Higit sa lahat ay anak ko na ang pinakagusto kong makasama. Pero tulad ko ay ipit din siya sa sitwasyon. Sana po ay matulungan niyo po ako. Ako ang inyong kabarangay forever, Joel.